Mga messenger natin, punuin natin ito sa darating na araw. Ang lugar na ito ay magiging lugar ng pagdadausan ng panawagan upang lumayas na ang inutil pasimuno ng pandarambong na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun ang katotohanan. At bilang panimula, mga kababayan, iniimbita natin ang lahat na magtipon dito, mapayapang paraan, at kung tayo ay magkaroon ng madami-daming mga pilang mamaya, lilipat tayo dito sa likod ng EDSA Shrine, dyan po sa may malapit lang dito rin sa Robinson's area. Bilang pagsisimula, ipanawagan natin si Brother, former Undersecretary Ben Ranque sa paunang mga pagsasalita at pagpapahayag nitong tuloy-tuloy na pagsambulat na ng pagkagalit ng mamamayang Pilipino na ngayon ay nagsisimula ng lumabas at ngayon naninindigan na upang ipakita sa buong mundo na hindi po tayo bansa na nagiging bahagi ang mamamayan na tahimik lamang sa mga magnanakaw at nangungurakot at nangungulimbat sa kaban ng bayan. Maya-maya po, mga 5:30 to 6 p.m., madami na po ang mga taong bayan na nandito sa ating paligid. Yusik Ben, ikaw muna ang magbibigay ng mga maunang pagpapahayag at pagpapaliwanag. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon. Mayong hapon, kanatong tanan, mga Bisaya. Ay, mga Bisaya man, ang uban din niya karoon. Mayong hapon, kanatong tanan. Nandito po tayo dahil tayo po ay mga taxpayers. Akala ng lahat, lalo na yung mga maliliit na tao sa lipunan, yung mga ordinary, akala nila wala silang buwis. Yun lang akala nila na wala silang buwis, pero mali yun. Kung nakikinig kayo ngayon, mga mamamayang Pilipino, tayo po ay nagbabayad lahat ng buwis. Bakit? Yung mga kinakain natin, yung mga binibili natin, may buwis yan. Yung sasakay tayo sa mga sasakyan, nagbayad tayo ng mga plite, pamasahe. Nagbayad tayo ng pamasahe. May tax na yan dahil yung mga driver, pasko nila yun sa mga manamakay ang binayad nila gasolina. Tama. Diba? So, lahat tayong mga tao sa bansang ito nagbabayad ng buwis. Ang tanong, ang buwis natin ay nagiging lifeblood of the nation. Yan kinukuha ang mga ginagastos para mapaunlad ang ating bansa. Yan kinukuha ang ating mga galing sa taxes. Yan kinukuha ang para sa infrastructure, para sa health services, at iba't ibang mga ginagastos ng gobyerno para sa taong bayan. Pero anong nangyari? Nagampanan pa ng gobyerno ang kanyang responsibilidad sa ating taong bayan? Hindi! Nagampanan pa nila ang pagpa-hospital ng mga taong kapalit natin na may sakit? Hindi! Nagampanan pa nila ang mga pagkain na mura para sa atin? Hindi! Lahat ng mga bagay hindi nila nagampanan para servisyohan kahit lahat na tayong nagbubuwis ng tax para mabuhay ang gobyerno, para iservisyo sa ating taong bayan. Pagkos
Ninanakaw nila ang pira natin. Tama ba ako? Ninanakaw ba nila ang pira natin? Madaling nakawin ang mga pira na binuwis ng ating dugo para mabuhay ang ating bansa. Bakos nagbibigay tayo ng buwis, nangungutang pa sila. Bumibinta pa nila ng mga gold natin at meron pa silang plano na lahat na ari-arian sa Pilipinas ibinta nila. Mga magnanakaw sa gobyerno, galit na ang taong bayan! Subukan na, subukan na. Dapat mag-ingay tayo. Sobrang na yung ginagawa nila. Pero kung nag-control, kaya sinasabi ko, ang Panginoon lang talaga ang nagbigay sa atin. Makamulat na kayo! Nung suna ni nakaraang taon, nagsuna si Pangag BBM. Nanambog siya ng 5,500 flood control. Ipinagtanggol pa niya ang mga ninanakawan na flood control! Oh, pero ano ginawa ng Panginoon pagka umaga? Inulan na, umagyo. Oh, lumutang ang mga bahay, ang mga tao, nagbaha. Ibig sabihin, sinungaling yung presidente ninyo. Last year pa alam na niya na ninanakaw na ang flood control, tarantado! Oh, ngayon, nagsula naman siya bago. Ang kanyang sula, mahiya naman kayo. Dahil daw kinukurakot ang mga pina sa taong bayan. Tumigil ang mga magnanakaw ng palagpak. Palagpak sila sa amin ang mga magnanakaw. Ang mga magnanakaw! Si Marcos ang mastermind! Si Romualdez ang kanyang arkitekto! Kulang, di ba? Mahiya naman kayo. Kulang na lang may magsalita. Pati rin kayo, lalo kayo mahiya. Kasi ikaw ang Pangulo namin. Correct! Di ba? Yun ang ano nangyari sa ginawa niya ang Suna na sa salita sa korupsyon na nangyari sa mga leader. Nag-awayan na sila ngayon. This is the clear sign of divine intervention na nag-away-away na sila. Sabi ng Presidente, labanan ng korupsyon. Sabi ni Romualdez, labanan ng korupsyon. Sabi nila, investigahan sa korupsyon. Aba, sino ang investigahan nila? Di ba dapat sarili nila ang kanilang investigahan? Tama! Marcos Romualdez ang mga tunay na pasimuno ng mga kurakot! Sila, sabi ni Bamag, imbestigahan ko yung 2026 na NEP, National Expenditure Program. Tuwang bago bali mga walang utang. Ikaw ang presidente. NEP is being prepared at the department, executive department. Sabihin ko, imbestigahan ko. Gago, bakit ko pinadala sa komisyo? Ikaw ang mapadala doon. Petro na lang doon sa komisyo. Sinambalos-los. Kaya, di ba? Ito ang tinutulong na net natin. Ano pa nangyari sa kanila? Di ba sila ang pumasok? Mga manluloko, mga magnanakaw! Ngayon, sinusisitaw ng patiin ng mga congressman ay balik natin yan sa titiin sa Executive Department. Kasi maraming mali. Ibig sabihin, mali, diskumpiyado daw sila. Pariyan naman yan sila eh. Pagsapit natin sa Kongreso, maglagay din sila ng mga intensyon at program. Di ba? Dahil uso ngayon na tinutulog siya sila ng apps, sila tinutulog siya ng apps sila, tao ba yan, nagkaroon bigla agad ng umaga miskas na kanilang anay. Puro naman yan magnanakaw. Di ba? So ngayon, buhaya versus buhaya at sila. Yun ang divided generation sa Panginoon. Nag-away-away sila. Kaya tayo, mga taong bayan, nakita na natin ngayon ang malakihang korupsyon na nakasira sa ating bansa.
nakakasira sa ating reputasyon sa ibang bansa na ang Pilipinas puro magnanakaw ang mga politiko at leader ninyo, pinanguluhan ang Pangulong Bangag, dapat mamulat na kayo dyan. Dapat lumaban ang taong bayan, kaya Yusik Ben ang panawagan natin. Marcos, alis yan! Marcos, alis na! Marcos, alis na! Marcos, alis yan! PBM, resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ang panawagan, ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Ang tunay na kriminal at pasimuno ng pagnanakaw sa gobyerno, si Marcos at si Romualdez, sila ang utak at punot-dulo kung bakit anumbalik ang kurakutan at pagnanakaw sa gobyerno. Sila ang unang dapat singilin. Marcos, Marcos, Magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Marcos, Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos resign! Dumadagundong ang boses ng dating Undersecretary Yusek Ben Ramke sa lahat po na mga nandito at mga gustong sumama dahil galit na ang sambayanang Pilipino. Kayo po ay lumapit na. Ipakita natin sa buong bansa at sa buong daigdig ang mga Pilipino ay hindi magnanakaw. Si Marcos at si Romualdez at ang mga ganit na politiko, sila ang magnanakaw.